LA Lakers isang panalo na lang, sigurado na sa top 6. Ngunit posibleng makuha pa ang pangalawang pwesto kung mangyayari ito. At good news sa Warriors, haharap na walang Durant, pero maghahanda ang Warriors sa sinabi ni Booker. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay nasa matibay na posisyon para masungkit ang pangatlong seed sa Western Conference at matapos ang nakakagulat na panalo sa road laban sa Oklahoma City Thunder, tila nasa kanila na ang lahat ng momentum. Sa record na 48-30 at 4 na laro na lang ang natitira, kontrolado ng Lakers ang kanilang kapalaran at malapit nang makuha ang top 3 finish sa unang pagkakataon mula pa noong kanilang kampyonato noong year 2020. Mas pabor pa sa kanila ang sitwasyon dahil hawak na nila ang tiebreaker advantage laban sa lahat ng 5 koponang humahabol sa kanila: Denver, Golden State, Clippers, Minnesota at Memphis. Nilampaso o dinumina ng Lakers ang kanilang season series laban sa Clippers, Warriors at Grizzlies. Sa laban nila kontra sa Nuggets at Timberwolves, tie ang kanilang serye sa 2-2, pero dahil kampiyon sila ng Pacific Division, panalo pa rin ang Lakers sa mga multi-team tiebreaker dahil sa korona nila sa division. Isa itong dikit na labanan sa playoff tiebreaker dahil sa korona nila sa division. Isa itong napakalaking bentahe sa isang dikit na labanan sa playoff standings kung saan pwedeng magbago ang lahat sa loob ng isang linggo. Sa madaling salita, kailangan na lang manalo ng Lakers ng isa sa kanilang huling 4 na laro para masiguro ang top 6 finish at maiwasan ang play-in tournament. Pero mas maliwanag pa ang daan papuntang pangatlong seed. Kung magtala sila ng 2-2 record sa natitirang mga laro, malamang na makuha na nila ang 3rd spot kahit pa magkaroon ng 3-way tie scenario kasama ang Denver at Minnesota. Dahil ang Lakers lang ang division winner sa kombinasyong iyon, sila pa rin ang aangat sa itaas. Ang pangarap na maabutan ng Houston Rockets para sa pangalawang seed ay mathematical na posible pero halos imposibleng mangyari. Ang Rockets ay may record na 51-27 at kailangan nilang matalo sa lahat ng natitirang 3 laro habang kailangang manalo ang Lakers sa lahat. Dahil sa pagiging consistent ng Houston buong season, isa itong napaka-slim na pag-asa. Ang natitirang mga laro ng Lakers ay hindi madali pero winnable lahat. Muli silang makakaharap ang OKC, pagkatapos ay bibisita sa Dallas Mavericks, susunod ay makakalaban ang Rockets at matatapos ang regular season sa laban kontra Portland Trail Blazers. Pero matapos nilang durugin ang Thunder, mataas na ang kumpiyansa ng buong koponan. Mukhang muling nabuhayan si Luka Doncic na nanggaling sa 30 puntos na performance kung saan pinunit niya ang depensa ng Thunder. Patuloy ang mahinahong pamumuno ni LeBron James at si Austin Reeves ay lumilitaw bilang mapanganib na ikatlong option. Pati ang mga role players ay nahanap na rin ang kanilang rhythm. Sina Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent ay magandang halimbawa sa panalo laban sa OKC, kung saan parehong nagpakita ng efficient na opensa at matinding depensa. Karapat-dapat ding purihin si JJ Redick para sa kanyang malikhaing offensive game plan na sumira sa depensa ng OKC gamit ang matalinong ball movement at tamang spacing. Ang Lakers ay nag-shoot ng 55% from the 3-point range at kontrolado nila ang tempo ng laro na tila isang pahayag laban sa number 1 seed ng liga. Nalampasan na ng Lakers ang kanilang win total mula noong nakaraang season at nakamit ang kanilang pinakamagandang regular season mula noong year 2020. Sa papalapit na playoffs, ang pagkakalak ng pangatlong seed ay hindi lang magbibigay sa kanila ng home court advantage sa unang round, kundi isang mensahe rin sa buong liga. Hindi na basta lumulutang ang team na ito, umaarangkada na sila buong bilis, papunta sa rurok. Bukod sa tiebreaker advantage ng Lakers, posibleng magpahinga na rin ang Rockets sa mga huling laro nito dahil isang panalo lang ay secure na nila ang pangalawang spot sa West. Speaking of madikit na NBA standings sa West, mga kaibigan, para mapanatili ang kanilang posisyon sa masikip na standings ng Western Conference, magbibiyahe ang Golden State Warriors upang harapin ang nalulugmok na Phoenix Suns sa Miyerkules. Ang Golden State ay papasok sa huling linggo ng regular season na tie sa record kasama ang Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves at Memphis Grizzlies para sa ikalimang pwesto. Ang Warriors ay kalahating laro lang din ang pagitan mula sa pang-4 na Denver Nuggets at 2 laro mula sa pangatlong Los Angeles Lakers. Matapos ang 5 sunod na panalo na nagpaangat sa tsansa ng Warriors na makaiwas sa play-in tournament, natalo ang Golden State nitong linggo sa bumisitang Houston Rockets.
Sa isang bihirang laro ng mahinang opensa para kay Stephen Curry, nagtapos siya ng 3 puntos lamang sa shooting na 1 sa 8 mula sa 3-point range sa loob ng 33 minuto. Ito ang NBA season. Dadaan ka sa 82 laro at may mga laro talaga na wala ka sa kondisyon, sabi ni Golden State coach Steve Kerr tungkol kay Curry. Hindi nakuha ni Steph ang kanyang laro. Mahusay ang depensa ng Houston. Magpahinga sa Martes at maghanda para sa Phoenix. Tungkol naman sa tsansa ng Warriors sa postseason, alam ni Kerr na hawak ng kanyang team ang kanilang kapalaran sa natitirang 4 na laro. Pagkatapos ng laban kontra Phoenix, tatanggapin ng Golden State ang San Antonio Spurs, bibisita sa Portland Trail Blazers at muling babalik sa home court upang harapin ang LA Clippers. Tinitingnan ko ang bawat score at ang schedule para bukas at sa mga susunod na araw, ani Kerr. Ang tanging sigurado ko ay kung mananalo kami sa huling 4 naming laro, hindi kami sasali sa play-in. Maaaring makatanggap kami ng kaunting tulong para hindi na namin kailangang manalo sa lahat, pero hindi na namin kailangang isipin yon. Ang dapat lang naming pagtuunan ng pansin ay ang susunod na laro. Kahit hindi naging maganda ang laro ni Curry, siya pa rin ang nangunguna sa Warriors na may average na 24.4 points per game, Jimmy Butler with 17.1 points per game, simula nang sumali sa team at Jonathan Kuminga na may 17 puntos na average. Ang Phoenix ay mabilis na nawawalan ng pag-asa sa postseason, dala ang 6 na sunod na pagkatalo at kasalukuyang 2.5 laro ang layo sa Dallas Mavericks para sa huling play-in spot. Matapos mawala ang kanilang leading scorer na si Kevin Durant dahil sa sprain sa kaliwang bukong-bukong noong Marso 30, natalo ang Suns sa lahat ng 3 laro ng kanilang road trip noong nakaraang linggo, kabilang ang 112-98 na pagkatalo sa New York Knicks noong Lunes. Sa pagsubok na iligtas ang team, nagpakawala si Devin Booker ng 40 puntos noong laban na yon at nagtala ng average na 39 na puntos sa buong road trip. Ano man ang sitwasyon, kung makakapasok kami o hindi, ibibigay namin ang lahat at gagawin ang lahat ng makakaya namin, sabi ni Booker sa matinding panganib ng Phoenix na hindi makapasok sa playoffs sa unang pagkakataon mula noong year 2020. Ang pangunahing layunin ni Coach Mike Budenholzer ay maibalik ang kalidad ng laro sa Miyerkules. 4 na laro na lang ang natitira at kailangan naming ituon ang lahat ng aming atensyon sa Golden State at makakuha ng panalo, sabi ni Budenholzer. Kailangan nating magsimulang manalo sa mga huling larong ito at tingnan kung ano ang mangyayari sa ibang teams. Yan lang ang magagawa natin. Mananatiling hindi makakalaro si Durant kontra sa kanyang dating koponan. Anong masasabi nyo sa paparating na laban na ito, mga kaibigan?